Empleyado na nawawala ng 10 taon natagpuan sa loob ng supermarket. Matapos mawala ng 10 taon, isang lalaki ang natagpuan sa isang lugar na hindi inaasahan ng lahat. Sa isang luma at saradong supermarket pala mahahanap ang kasagutan sa misteryong tumagal ng isang dekada. Paano siya napunta roon? At paano nangyari na hindi siya nakita sa loob ng napakatagal na panahon? Tara, pag-usapan natin. January 2019, masayang pumasok sa trabaho ang mga contractor para linisin ang saradong No Frills Supermarket sa Council Bluffs, Iowa, USA. Pero ang araw pala na iyon ay magpapatindig ng kanilang mga balahibo. Habang abala kasi sila sa paglilinis sa 3 taon ng nakasaradong supermarket, ikinagulat nila ang nadiskubre sa gilid ng kanilang mga tinanggal na bakanteng estante at cooler. Siguradong kahit ikaw ay mapapadasal at mapapasigaw, hindi lang patay na daga o insekto ang nakita nila rito, kundi bangkay ng tao. Sino nga ba ang bangkay na ito at paano ito napadpad sa ilalim ng mga cooler? Dahil sa kondisyon ng katawan, hindi agad matukoy ng mga otoridad ang pagkakakilanlan nito. Kinailangan itong ipadala sa Iowa State Medical Examiner's Office para sa pagsusuri at DNA test. Doon lamang napag-alaman na ito ay si Larry Eli Murillo Moncada, isang lalaking iniulat na nawawala simula noong 2009. 25 taong gulang lamang si Murillo Moncada nang siya'y mawala. Empleyado siya ng No Frills Supermarket noong bukas pa ito. Naging palaisipan na sa marami ang kanyang misteryosong pagkawala sa loob ng 10 taon. Kaya isa na namang misteryo ang nagbukas sa pagdiskubre ng kanyang bangkay. Paano nga ba siya napunta sa likod ng coolers at papaanong wala man lang nakapansin na naroroon siya sa loob ng maraming taon? Noong November 28, 2009, sa gitna ng isang malakas na snowstorm, huling nakita si Murillo Moncada ng kanyang mga magulang na umalis sa kanilang bahay sa Council Bluffs, IA sa Pottawatomie County, 6:15 ng gabi. Umalis ito nang walang sapatos, medyas, susi at kotse sa kabila ng malamig na panahon. Ayon sa kanyang ina, dumating siya sa bahay mula sa trabaho noong Thanksgiving na tila litong-lito ang kanyang pag-iisip. Sinabi ni Murillo Moncada na nakakarinig siya ng mga boses na nagsasabing kumain ng asukal. Inireklamo niyang masyadong malakas ang tibok ng kanyang puso at kailangan niya ng asukal para kumalma. Naramdaman din niyang siya ay sinusundan ng hindi matukoy na mga nilalang at sobrang nakakaramdam ng takot. Ayon sa investigasyon, maaaring siya ay nakaranas ng klase ng psychosis na nagdulot sa kanya ng matinding pagkabalisa. Maaaring side effect daw ito ng kanyang iniinom na antidepressants. Noong unang bahagi ng investigasyon, sinuri ng mga pulis ang mga maaaring kinaroroonan ni Murillo Moncada. Walang aktibidad sa kanyang debit o credit card kaya unang bumisita ang mga pulis sa supermarket. Sinabi ng kanyang boss na hindi niya alam kung saan nagpunta ang kanyang empleyado at hindi niya ito nakita noong araw na iyon. Nabanggit din ng boss na hindi nakaschedule si Murillo Moncada na magtrabaho sa araw na iyon. Sa kabila ng mga pagsisikap ng pulis, hindi pa rin nila natukoy kung naroon nga ba sa supermarket ang nawawalang empleyado. Ngunit, ayon kay Sergeant Danielson, may isang tao na nagkaroon ng suspecha na si Murillo Moncada ay maaaring nasa loob lamang ng supermarket. Ang mismong ina nito ang nagsabi sa kanila na maaaring hindi talaga umalis si Murillo Moncada sa No Frills. Bagamat hindi maliwanag kung paano nasabi ng nanay ni Murillo Moncada ang mga ito. Pero bakit nga ba nagpunta si Murillo Moncada sa supermarket noong araw na iyon at ano ang ginagawa niya sa itaas ng cooler? Ipinaliwanag ng mga dating empleyado ng supermarket na paminsan-minsan silang umaakyat sa espasyo sa itaas ng mga cooler na ginagamit bilang imbakan. Maaaring pumasok si Murillo Moncada sa trabaho noong araw na iyon at sinubukan ding umakyat sa espasyo ng imbakan dahil sa nararamdamang pagkabalisa at kinailangan niya ng oras para mapag-isa at makapagpahinga. O baka kailangan lang niyang kunin ang isang bagay sa itaas. Kaya naman, nang umakyat siya sa mga cooler, aksidente siyang nahulog sa likod nito na may 12-foot na lalim. Naipit siya sa isang 18-inch gap na pagitan ng cooler at ng pader. Pero ito ang masaklap. Dahil sa lakas ng ingay ng mga cooler, malamang walang nakarinig sa kanya kung sumigaw man siya para humingi ng tulong. Nakakalungkot isipin na
Kung hindi siya namatay agad mula sa pagbagsak, maaari siyang nakaranas ng mabagal at nakakatakot na kamatayan. Dahil hindi nakaschedule para magtrabaho si Murillo Moncada noong araw na iyon, hindi alam ng kanyang mga katrabaho na nandun pala siya at wala man lang sa kanilang naghanap sa kanya sa loob ng supermarket. Walang nakapansin na may tao sa likod ng mga cooler. Pero ilang linggo ang nakalipas, nagkaroon daw ng masangsang na amoy sa lugar ayon sa mga customer. May mga nagsasabing may naaamoy sila na tila bangkay sa supermarket at may ilan naman na hindi na bumalik dito dahil sa napakabahong amoy. Marahil dahil sa maraming klase ng amoy sa grocery, kaya pinagsawalang bahala na lamang ng marami ang amoy ng matagal na panahon. Sinuri ng mga investigador ang resulta ng autopsy at lumabas na walang senyales ng trauma. Napatunayan nila na ang pagkamatay ni Murillo Moncada ay aksidente. Pero misteryoso pa rin hanggang sa ngayon kung paano nagawang hindi matuklasan ng No Frills Supermarket ang bangkay sa loob ng napakahabang panahon. Ang weird isipin na patuloy na ginamit ng mga empleyado ang espasyo ng imbakan na hindi nalalaman na may tao sa ilalim nito. Parang ang hirap paniwalaan na sa 7 taon, hindi man lang naisipang suriin o linisin ang lugar na yon. Paano naging posible na manatiling hindi natutuklasan ang isang bangkay sa pampublikong lugar ng ganoong katagal? Kaya, kung nangyari ito sa No Frills Supermarket, maaaring nangyayari rin ito sa marami pang mga lugar sa mundo. Baka hindi natin napapansin, may mga nakatago na palang bangkay sa paligid, katulad sa mga restaurant, mall at mga paborito niyong shopping store. Nakakakilabot naman. Dahil dito, hinanap ni Victor Murillo, ama ni Murillo Moncada, ang mga sagot sa kanyang pagkalito. Bilang nagdadalamhating ama, hindi niya maiwasang magtanong, paanong maaaring naroon lamang ang bangkay na hindi natutuklasan? 10 taon ang ginugol nila sa paghahanap at umasa na balang araw ay makikita pa ang nawawalang anak. Ngunit isang araw ay natagpuan lamang ito sa supermarket. Ang paliwanag ng mga investigador, ang kasong ito ay napaka-unique dahil ang bangkay ni Murillo Moncada ay natagpuan sa isang siksik na espasyo sa likod ng mga cooler na mahirap makita. Ayon sa kanila, ang amoy ng naaagnas na katawan ay maaaring mamask ng iba pang amoy sa supermarket, tulad ng mga pagkain at chemicals. Bukod pa rito, ang patuloy na operasyon ng mga kagamitan at ang ingay sa lugar ay maaaring nagdulot ng hindi pagkapansin sa kakaibang amoy. Ang kakulangan ng regular na inspeksyon sa likod ng mga cooler ay naging dahilan din sa pagkaantala ng pagtuklas sa bangkay. Sa kasong ito, maraming aral para sa mga negosyante. Maaaring mas maaga sanang natuklasan ang insidente kung regular na isinagawa ang inspeksyon at pangangalaga sa loob ng supermarket. Kaya't napakahalaga na may masusing pagmomonitor sa kaligtasan ng mga pasilidad at ang pagkakaroon ng mas structured at organized na pamamahala sa ganitong establishment. Mahalagang agad humingi ng tulong at suporta mula sa mga profesional tulad ng mga psychiatrist, psychologist at counselor. Ang kwento ni Larry Eli Murillo Moncada ay isang halimbawa na ang mental health issues ay maaaring makaapekto ng husto sa buhay ng isang tao. Ang maayos na suporta mula sa pamilya, mga kaibigan at mga profesional ay makapagbibigay ng malaking tulong sa pag-manage ng ganitong karamdaman. Pero kayo, ano sa tingin niyo ang totoong nangyari sa kasong ito? Bakit nga ba wala man lang nakapansin na mayroon ng bangkay sa likod ng mga coolers? At naniniwala ba kayong aksidente lamang ang pagkamatay ni Murillo Moncada? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.